Wait. 3, 2, 1. Good afternoon, brothers and sisters. Isang palakpak po dyan. Amen. At babatiin po natin ang ating mga kasama ng Happy Anniversary! 35th anniversary ng Thursday Group. Amen. Yan, marami po tayo ngayong bisita. At babatiin din po natin ang mga nanonood po sa ating YouTube channel at sa ating FB Live. Amen. Happy anniversary po sa ating lahat! Yes, palakpak po naman po dyan ng malakas. Ayan, 35th anniversary. Maraming pagpapalang dumating, marami po tayong mga pinagdaanan. Amen po ba? Pero sabi nga po nila, God is good all the time. Naka 35th anniversary po tayong Thursday Group. Amen. Yan. At babatiin din po natin ang mga pumunta po sa ating mga bisita from Monday Group. Itaas po ang kamay. Yan, yehey. Tuesday Group. And Wednesday Group. Thursday, of course, sa ating lahat. And Friday, meron po ba? Yehey, Friday. And Saturday? Oh, yun, mayroon. Sunday. Yehey, palakpakan po natin ang ating mga sarili. Amen. Happy anniversary. And very thank you so much po sa inyong pagdalo. Amen. Yan, tatawagin na po natin ang ating baguhan. May baguhan po tayo ba? Ayun, darating. Nawa sa sunod po. Marami na po tayong baguhan. Amen. Ay, meron. Ayun, alika sister dito po sa harapan at ikaw po ay aming kakantahan. Ayan. Ayan, palakpakan po natin si sister. Ayan, may isa po tayo. Maraming salamat sister. Tayo na po magsitayo po lahat at i-welcome natin si sister. Sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa sa isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihan, pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ay manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. And sister, yan, si Sister Noli, papaliwanag po niya sa iyo kung ano po yung iyong napuntahan. Amen. Pinagpalang hapon po mga sisters. Ipaliwanag ko po sa inyo kung ano po ang nadaluhan nyo sa hapong ito. We are happy to welcome you in this family of El Shaddai. Ang El Shaddai El Shaddai DW XI Prayer Partners Fellowship ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Ang El Shaddai ay ang salitang Hebreo ng ibig sabihin ay ng El is God and Shaddai is Almighty. At ang iba pa pong kahulugan nito ay ang the God who's more than enough or the God who's sufficient one. And El Shaddai is the one of the 7 covenant name of God in the Bible. Amen po. At ang layunin po ng gawaing ito ay ihayag po ang salita ng Diyos,
ang kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan at pag-ibig nang sa gayon mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan. Mabigyan din ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang pisikal at espiritual. At higit sa lahat po, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak, nating Panginoong Hesukristo. Amen po. Amen. Amen. Thank you, Sister Noli, sa iyong pagbabahagi. Ayan, Sister, ito po yung panyo para ibibigay ko po sa inyo. Yan po nakasulat ang Psalms 91, yan po ang dinadasal ng ating mga prayer partners international. Yan, lagi po namin dinadasal yan, umaga, tanghali at gabi. At basahin nyo lang po at sigurado word by word, ma-enlighten po kayo niyan. Amen. At bago po tayo magpatuloy, tanungin ko po ang iyong pangalan at kung taga saan ka po sa atin. Ako po si Laila Calderon from Narvacan, Ilocos Sur. Hey, from Nalbacan, Ilocos Sur. Ayan, si Sister naman. Ayan si Sister, ayan. Nung Thursday lang po namin na-meet siya at nag-decide po siyang workers, pero bago lang po siya. So talagang yung puso niya ay gusto niya talagang mag-serve sa Lord at sa ating lahat. Ako po si Irene Cubilla from Leyte po ako, Waray-Waray po. Amen. Sister Irene, thank you so much. Ngayon naman po, pwede na po tayong magsiupo at patuloy po tayong makinig ng mabuting balita na ihayag mamaya ni Brother. Thank you. Yun, dadako na po tayo sa sharing portion. Lahat po ba tayo ay pinagpala? Amen. Kung tayo po ay lahat pinagpala, sino po ang gustong magpahayag ng kanyang pagpapala? Ayan, si Nanay. Thank you so much, Nanay. Magandang hapon ulit sa ating lahat. Ito yung ibabahagi ko ngayon, papasalamat ni Lord. Kasi nga kagabi, muntik akong madisgrasya. Kasi siyempre may edad na 65, parang malimutin ka, tapos mag-isa ka lang, ang daming trabaho sa buong araw. Ngayon, yung sa pagmamadali ko, yung tasa, nung inuniman ko, binabad ko ng Sundrox at saka hot water galing sa thermos. Sa pagmamadali ko, kasi yun ang inuman ko tubig, akala ko tira ko yun. Ngayon, nakuha ko kaagad, tapos ininom ko. Buti na lang hanggang dito lang kasi na-feel ko yung init tsaka yung baho. Nabuga ko kaagad, parang na-nervyos ako. Sabi ko, Lord, paano na lang kaya? Kasi marami yung Sundrox na lagay ko, tsaka galing sa thermos, bago ko lang linagay. Sabi ko, Lord, buti na lang andyan ka. Siguro kung hindi mo pa ako ginabayan. Kaya ngayon sa pagpunta ko dito, parang wala ako sa kondisyon. Kasi kinaumagahan, sumakit yung dito ko. Nag-BP ako, 148. Tapos 105 yung over. So parang siguro sa dami kong trabaho, parang flat ako, parang sakit talaga ng katawan ko. Kaya nahirapan akong, parang wala ako sa kondisyon. Pero ito yung gusto kong ipapasalamat kay Lord. Dahil kagabi muntik akong madisgrasya. Sa totoo lang, lagi akong nagdasal para sa Kanya bago matulog, bago ako magtrabaho. Lagi ko siyang tinatawag na hindi ako makagawa sa lahat kong gawain ngayon na nag-isa ako kung wala ka sa buhay ko. Kasi may edad na ako, malimutin, tsaka yung kilos mo, pero yung amo mo, hindi naman sila makaintindi kasi sa sitwasyon mo. Kailangan mo ring gampanan yung mga trabaho. Kasi kung hindi mo magawa, papagalitan ka kahit may edad ka na. Parang ganon. Kaya ako naman, gusto kong makuha lahat, matrabaho lahat. Kaya kagabi, sa totoo lang, parang hindi ako nakatulog. Thanks God, ito ngayon, kahit nahirapan akong pumunta dito, hindi ako naka-attend sa mass, at least, bala ko talaga mag-share ako sa talent na kahit walang practice, sa daming trabaho, pero magpapakita kaming dalawa ngayon, kahit walang practice, para kay Lord, para sa ating anniversary sa Thursday Group. Kaya pasalamatan ko ang Diyos sa aking buhay na ginagabayan niya ako kagabi na muntik na akong madisgrasya. Thank you, Lord. Magandang hapon. Amen. Ayan, abangan natin si Nanay mamaya.
sa kanyang performance. Amen. Ayan naman po, magkapatuloy po tayo. Pagsitayo na po tayong lahat upang makinig ng mabuting balitang ihahayag ni Brother Edgar at sa pangunahan ni Sister Miles at opening prayer ni Sister Shirley sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. We put ourselves in the presence of the Lord. We ask Jesus for His great anointing. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dakilang Diyos, Yahweh El Shaddai, Ikaw ay kataas-taasan, at Ikaw ay maghari sa sanlibutan. Ikaw ay lumikha ng langit at lupa. Ikaw ay nagbibigay buhay at sa lahat ng mga ikinabubuhay. Narito po kami, O Diyos, sa iyong harapan upang humingi na iyong awa at grasya. Hugasan mo, Panginoon, ang aming buong pagkatao mula ulo hanggang talapakan na iyong kabanal-banalang dugo upang marapatin kami't kaaya at kalugod-lugod na magpuri sa iyo. Kami taos pusong nananalig, Panginoon, sa iyong mga pangako na kung saan may 2 o 3 at higit pa nagkakaisa sa iyong pangalan. Narito ka, Panginoon, sa aming talagitnaan. Kami taos pusong napapasalamat, Lord, sa magandang panahon, sa buhay na kaloob mo sa bawat isa sa amin, sa mga biyaya na patuloy mong ibuhos sa bawat isa sa amin, Panginoon, ganon din sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo, O Diyos, sa mga oras na ito, ang aming gawain, Panginoon. Samahan mo kami, O Diyos. Palibutan mo na yung libo-libo mga sa kalangitan ng bawat sulok sa lugar na ito, na wala pong makapag-ambala, Panginoon. Pagpalain mo, O Diyos, ang aming 35th anniversary ng Thirsty Group. Dalangin namin, Panginoon, na ibuhos mo sa bawat isa sa amin ang iyong siksiklig tumaapaw na kasaganahan, Panginoon. Nawa, Lord, lalago pa, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nawa ibuhos mo sa bawat isa sa amin, O Diyos, ang iyong mga biyaya at pagpapala. Ganon din, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang sinugo mo, Panginoon, na si Brother Edgar, Panginoon. Puspusin mo siya ng banal na Espiritu Santo, na ang lahat ng kanyang mga salita, Panginoon, ay ito'y aming maisapuso, Panginoon. Ang lahat ng mga ibahagi niya, Panginoon, sa araw na ito, Lord, ay magbibigay kasiyahan at kagalakan ng aming puso, Panginoon. And me more closer to you. Pagpalain mo, Diyos, ang mga choir, Panginoon, nawa ang kanilang mga tinig, Lord, na aming maririnig sa kanilang mga awit ay katulad ng mga anghel sa kalangitan, Panginoon, na madama namin ang iyong presensya, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ang mga instrument, ang lahat ng aming mga prayer request, Panginoon, ang lahat naming mga panalangin, Panginoon. Father God, inaangkin namin, O Diyos, sa mga oras na ito, na anuman ang aming mga panalangin, Lord, ay ito po'y nakarating sa iyong banal na luklukan. At ito po'y aming pinapasasalamatan, Panginoon. We ask this in the name of Jesus. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Kumusta na ang mga anak ng Diyos? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Handa na bang magpuri mga anak ng Diyos? Ang natahanda na pumalakpak sa ating Panginoon, pinaka-the best na palakpak para sa Kanya, amen. Yung palakpak ng mga pinagpala. At mga kapatid, bago po tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon, harapin po muna natin ating mga katabi at batiin natin sila ng Happy 35th Anniversary! Happy 35th anniversary ito, Amen! Maraming salamat mga kapatid sa patuloy ninyong pagpunta dito sa St. Joseph Church.
patuloy namin kayong nakakasama tuwing Thursday. Amen? Amen. At sa oras pong ito mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit. Have your way. Have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have your way. As we wait, as we pray, speak your words into our hearts and have your way, have your way, have your way, have your way. Holy Spirit, fill our hearts and have your way. As we wait and as we pray, speak your words into our hearts and have your way. Speak your words into our hearts and have your way. Speak your words into our hearts and have your way. Amen! Papuri sa ating Panginoon. Handa na ba kayong sumayaw? Amen. Pumadyak, umiyak sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, inanyan po namin kayong magpuri sa ating Panginoon. Amen. Amen. Narito kami umaawit at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sumaya po ang lahat. Ang lahat ay umindak. Praise the Lord. Amen. Narito kami. Narito kami umaawit, narito kami nagpupuri, narito kami sumasamba sa iyo aming dakilang Ama.
Sumigaw! Sumigaw! Hallelujah! Pumalakpak, pumadyak, umindak ng buong galang. Sumigaw! Sumigaw! Hallelujah! Pumalakpak, pumadyak, umindak ng buong galang. Amen! Purihin natin ang Panginoon. Yung pinaka-the best na papuri para sa Kanya. Amen? Amen. Are you blessed, sisters and brothers? Amen. Amen. At ngayon mga kapatid, patuloy po natin papanating Panginoon. Patuloy po natin ito sa ating mga kamay. At patuloy po natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Lord, patuloy mo pong ipusa yung mga pagpapala sa aming lahat na nandito. Amen, Lord. At sa oras na ito, amin na pong inaangkin ng lahat ng aming mga kahilingan na iyo na pong tinugon. Amen. Amen. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nagkatipon. Diyos ng himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nagkalipon. Diyos ng himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Umubuhos pag-ibig na dalisay, kagalagang tunay, kagalingan at pag-asa. Umubuhos biyaya niyang dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. May kapangyarihang nadarama sa atin ngayon. Dumadaloy tuwing tayo'y nagkatipon. Diyos ng himala, siya lahat ang may likha. Nasa atin ang kanyang pagpapala. Umubuhos pag-ibig na dalisay, kagalagang tunay, kagalingan at pag-asa. Umubuhos biyaya niyang dalisay, kaligtasan at buhay mula sa ating Diyos. Bumubuhos, bumubuhos pag-ibig na dalisay, kagalagang tunay,
And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Now, let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on our knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Sa iyo ang lahat ng papuri, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. There must
to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na pinagmumula ng tagumpay sa buhay po namin. Dalangin namin sa aming pagdiriwang sa ika-35 taong anibersaryo ng banal mong gawain, O Diyos, sa aming pagtitipon. Ibuhos mo sa amin, O Diyos, ang iyong kapangyarihan. Dumaloy sa lahat ang iyong kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng himala, O Diyos, sa buhay po ng tao. Kaya dalangin namin, dakilang El Shaddai, maghimala ka sa aming pagtitipon ngayon. Ito po ang aming dalangin na maging sa mga nanunood ngayon, nakikinig saan man dako sila naroroon, dumaloy sa kanila, Ama, ang iyong banal na kapangyarihan at maranasan nila, Ama, ang himala na gagawin mo sa araw na ito sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, laging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiringan sa pagdating niya. Nangangalak ang aming espiritu. Si Kristo ay narito na, alita na iwasan, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, laging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin
Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. At ang salita ng Diyos sa ating tunghayan mula sa sulat po sa aklat ng Exodo, kabanata po ay 17, talata po ay 8 hanggang sa susunod na mga talata. Nang ang mga Israelita ay nasa Refidim, sinalakay sila ng mga Amalekita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalekita. Tanganan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalekita. Si Moises naman kasama sina Aaron at Hur ay pumunta sa burol. Kapag nakataas ang kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo ang mga Amalekita. Nangawit na si Moises, kaya sina Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises habang hawak nila pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil doon nilupig ni Moises ang mga Amalekita. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papurihan natin ang Panginoon, ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay sa atin sa loob po ng 35 taon. Amen. Nang gawain ni El Shaddai sa lugar na ito, patuloy po ang pagkilos ng Diyos at ang pagpapalay dumarating sa buhay po natin. At patuloy pagpalain ng Diyos ang lahat ng nakarating ngayon. Amen? Sinong naniniwalang pagpapalain siya ng Diyos? Lahat ng naniniwala pwede nang maupo. Sige. Mamaya pa tayo. Excited talaga sila. Ano? Talaga na. Yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Ayan. Dito po sa atin pong happy anniversary po sa inyong lahat. Ayan. 35 years na ang gawain. Amen? Kaya ibigay ng Diyos sa atin yung kahilingan natin na 35? Kaya, di po ba? Alam ko kaya iyan. Marami kayong kahilingan. Pero humingi kayo ng 5 na nais yung ibigay sa inyo ng Panginoong Jesucristo. 5 kahilingan, idadalangin din natin yan sa Panginoong Jesus na nais yung 5 na yan ang unahing ibigay sa inyo ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Dito po, sabihin nyo po, nagkakaisang kamay sa laban ng buhay. Amen. Kapag nagkakaisa tayo, kahit anong laban meron, magtatagumpay tayo. Amen. Ito po yung sitwasyon dito ngayon, mga kapatid, sa binasa po natin ngayon na salita po ng Diyos. Ang bayang Israel noong oras na yan ay, sila po ay nahaharap sa isang suliranin. At ang suliranin na kanilang kinakaharap ay sila po ay sinalakay ng kanilang mga kaaway. Sinalakay sila ng kanilang kaaway na kung saan ay kinakailangan magkaisa sila para magtagumpay sila. Ang pagkakaisa ay paglalagay o pagtatalaga natin ng ating sarili para magiging kabahagi. Amen. Para magiging kabahagi sa iisang hangarin ng lahat. Amen. Paglalagay natin ang ating sarili o pagtatalaga din natin ang ating sarili para sa iisang hangarin ng lahat. Amen? Na kung saan po ang ating sarili nilagay natin sa paggawa na may kinalaman. Amen? May kinalaman sa hangarin ng lahat para magtagumpay. Dito po, mayroon po sila na kinakaharap na suliranin. At dahil may kinakaharap na suliranin, may kanya-kanyang gampanin. Nagampanin na kung saan ay kabahagi para doon sa hinahangad nilang tagumpay. Amen? Pakinggan niyo po kasi maiksi ang oras natin. Bubuhos ni Lord ang pagpapala sa atin, ha?
Ayan. Nagkakaisa. Dapat may mga assignment, di po ba? Minsan, dito po sa mga assignment na to, nagkakagulo na. Amen. Di po ba? Minsan sa mga assignment pa lang, may kaguluhan ng minsan, pagtatalo-talo na nagaganap mga kapatid. Bakit po? Kasi minsan may namimili ng assignment. Amen. Kahit kaya naman, gusto yung mas magaan. Gusto yung mas madali, di po ba? Meron naman na minsan ay pinipilit kahit alam mo hindi naman kaya. Di po ba? Nangyayari po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na minsan dapat natin tanawin minsan para na kung saan talagang mapag-aralan natin kung paano talaga tayo magtagumpay para na kung saan magkaisa at makamta natin ang tunay na tagumpay. Iba ang gampanin ng bata kaysa gampanin ng nakakatanda. Amen. Alam naman yung matatanda, isuong mo doon sa sa labanan. Hindi po ba? Siyempre yung mga bata, kasi pag matatanda na, ay baka hindi tumagal, masakit na ang tuhod. Ano yan? Ang sabi po, ang bata ang pag-asa ng mga nakakatanda. Amen? Kasi pagdating ng panahon, ang mga bata ang siyang sandala ng mga nakakatanda na. Hindi po ba? Kaya yung mga kabataan, yan ang pag-asa, mga kapatid. Pero minsan dumarating po sa punto na ang isang bata po ay nagiging kapaki-pakinabang kapag nakadepende yan sa kung paano hinuhubog. Amen? Kung paano yan hinuhubog. Minsan po may mga batang nasisiraan ng loob, nadidismaya, di po ba? Nadidismaya, mga kapatid. May mga bata naman na sinasabi nating suwail. Yung mga batang suwail, yun yung talagang wala siyang pakialam kung ano plano mo sa buhay mo. Hindi talaga siya nakikinig, hindi nakikipag-isa. Ibig sabihin, ano man mayroon tayo, labas na siya doon. Yan yung mga suwail. Di po ba? Wala talaga silang pakialam. May mga bata naman, mga kapatid, na kung saan po ay masasabi po natin na naririyan. Amen. Mga bata na nandidiyan, gusto naman matuto, nakikibahagi, nakikibahagi. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, naririyan sila para makiisa, nakikibahagi. Pero minsan, mga bata na dismayado, nadidismaya sa mga nakakatanda. Amen? Minsan nasisiraan din ng loob kasi nga dahil din sa mga nakakatanda. Amen? Kaya sabi po, depende po minsan iyan sa paghuhubog po sa kanila, mga kapatid. Kasi minsan, iba naman, magandang ating itinuturo, magandang ating sinasabi, pero minsan iba yung ating ginagawa. Amen? Na minsan, maganda yung sinasabi natin, pero minsan yung ginagawa natin, hindi makatarungan, kaya maraming mga bata na minsan nasisiraan na rin ng loob. Amen? Nadidismaya na rin sila na kung minsan makiisa po sa atin, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi minsan nakikita nila na yung ating minsan ginagawa, tila bagay hindi makatarungan sa kanilang paningin at yan, yung minsan yung salungat kay sa ating sinasabing maganda. Amen? Mabuti na sinasabi, pero salungat yung nakikita nilang ginagawa natin. May mga bata naman na kung saan ay iba kasi ang kanilang pananaw kung paano gawin yung itinuturo nating maganda. Amen? Minsan may mga pananaw sila kung paano nila iyon gagawin, may isa katuparan yung ating tinuturo. Pero minsan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, dahil hindi yun ang ating pamamaraan minsan, amen, at dahil yung ating gusto talaga na pamamaraan, yun ang dapat masunod. At kapag hindi po yun ang natatanaw ng bata para sa kanya kung paano niya tutuparin yung maganda na sinasabi mo, hindi yung iyong pamamaraan yung gusto niyang sundin, kaya minsan ang tingin natin sa kanila, matitigas ang ulo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya matigas ang ulo kasi mas gusto natin yung gusto natin. Amen? Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ang unang pagkakataon na ang bayang Israel ay makikipagdigma
Paglabas nila po sa Ehipto, alam po natin, hinahabol sila ng Paraon. Hindi naman sila nakikipagdigma sa Paraon. Di po ba? Kundi hinahabol po sila at sila iniligtas ng Diyos sa kamay ng Paraon, hindi dahil sa pakikipagdigma, kundi nung sila'y pinatawid sa dagat. Tinuyo ng Diyos ang dagat at nung yung mga Paraon, kawal niya sumunod sa kanila, nalunod sila sa dagat. Ito yung unang pagkakataon, makikipagdigma po sila. Ngayon doon sa digmaan po na yun mga kapatid, inutusan po ni Moises si Joshua o si Josue po na siya po ang manguna sa pakikipaglaban. Siya ang manguna sa pakikipaglaban. Siyempre siya ang bata. Amen? Si Moises may edad na, hindi na kaya ni Moises, kaya sabi niya kay Josue, ikaw nang manguna sa pakikipagdigma, pakikipaglaban. Ngayon po mga kapatid, may problema po diyan. Ang problema po, ang bayang Israel hindi sanay sa digmaan. Bakit po? Mga construction worker sila sa Ehipto. Amen? Nung panahon na yan, mga construction worker lang po sila doon. Hindi sila sanay humawak ng sandata. Amen? Ang sabi po dito, sumunod po si Josue sa utos po ni Moises. Sumunod po siya. Ang sabi sa talata po, ang sabi sa awit, kabanata 71, talata 4, sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pa man bata ako, sa iyo na ay may tiwala. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Sumunod po si Josue nung sandali na yan sa utos po ni Moises. Kahit alam po ni Josue, wala silang laban-laban. Hindi sila sanay humawak ng sandata. Amen? Sanay din sila maghirap sa Ehipto kasi construction workers sila eh. Pero hindi sila sanay masugatan. Amen? Hindi sila bihasa po doon. Pero sumunod siya. Bakit po sumunod si Josue? Kasi po si Josue po, pinalaki po ni Moises na hinuhubog niyang magtiwala sa Diyos. Magtiwala po sa Diyos. Kaya sabi po dito, bata pa naman, sa'yo na ako umaasa. Sa'yo na ako may tiwala. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa buhay at makapangyarihang Diyos. Hindi sapat yung lakas nila, hindi sapat yung kanilang kakayahan para magtagumpay. At nung sandali na yan, para po sila magtagumpay, ang kailangan nila lakas na galing sa Diyos. Amen? Lakas na galing sa Diyos ang kailangan po nila Josue nung sandali pong iyan. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sinong gusto magkaroon ng kalakasan galing sa Diyos? Sinong gusto mga kamay na yan pagpalain ng Diyos? Amen. Pagpapalain ng Diyos ang kamay na yan para maging pagpapala iyan sa marami. Amen. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Dalangin natin ibuhos ang kanyang kapangyarihan sa ating pagtitipon ngayon. Amen. Na yung mga pagpapala na nais ng Diyos ay patuloy dumaloy po sa buhay po natin. Nais ng Diyos maging pagpapala ka. Amen. Hindi ka tinawag ng Diyos sa dako nito para na kung saan pabayaan, hayaan masira ang buhay mo. Tinawag ka ng Diyos sa gawaing ito para ayusin ang buhay mo at magiging pagpapala ka sa marami at sa iyong mga mahal sa buhay. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, alam po ni Moises na hindi sapat ang lakas ni Josue at ng kanyang mga kasamahan. Amen? Dito po, kailangan magtagumpay. Sila Josue po ang makikipaglaban. Amen? Ang kamay nila gagamitin para harapin yung mga kaaway, para makikipaglaban upang makamit nila ang tagumpay ng oras po na yan. Ngayon po si Moises, ano ang kanyang gawain? Si Moises naman ay dahil mahina na, hindi pwede nang humawak ng sandata, ang lakas ni Moises ay ginamit niya para manalangin. Amen. Si Moises naman, ang kanyang lakas ay ginamit niya para manalangin, para na yung kapangyarihan ng Diyos, amen, yung tulong na galing sa Diyos ay dumating sa buhay nila Josue habang sila po ay nakikipaglaban. Nakita niyo po yung tulungan po diyan
Nakikita niyo po yung tulungan, may tumatayo para sa prayer, may nakikiharap para talaga doon sa digmaan po na yon. Amen. Pero ang tunay na tagumpay nung sandali na yan, mga kapatid, wala po doon sa magagawa po ng mga nila Josue, kundi ang tunay na tagumpay magmumula sa tulong na galing po sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Penso Kristo. Kaya po noong oras na yan, si Moises po ay nanalangin. Nanalangin. Pag nakataas yung kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Pag bumaba, talo. Amen. Kapag nakataas, bumubuhos ang pagpapala. Amen. Kapag nakababa, walang pagpapala. Kaya kapag ang mga El Shaddai nananalangin, mga taga El Shaddai nakataas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Penso Kristo. Bakit nakataas ang kamay? Kasi tanda ng tagumpay. Tanda ng tagumpay ang pagtaas ng kamay. Nakita nyo na ba si Pacquiao kapag naglalaban, nanalo, sinasabi bang, siyang nanalo, pero yung kamay na sa baba? Wala naman, di po ba itinataas? Itinataas, tanda ng tagumpay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Si Moises po maghapon, hindi kumakain, nananalangin si Moises. Yung lakas meron siya nung oras na yan, inilalaan niya para sa panalangin. Amen? Para dumulog sa Diyos, hingin po sa Diyos nito yung tulong na galing sa Diyos para na kung saan yung laban nila Joshua ng sandali na yan ay magtagumpay. Amen? Yan ang kagandahan minsan sa isang pamilya. Di po ba? May nakikibaka, pero meron din naman lumalapit sa Diyos. Amen? May lumalapit sa Diyos para na yung pagsasama ng Diyos ay maranasan ng buong pamilya. Di po ba? Kaya minsan mga kapatid, diyan mo makikita yung tulungan. Kaya minsan kapag hindi tayo lumalapit kay Lord, magkanya-kanya tayong pamilya sa pamilya natin, kanya-kanyang kayod, minsan di po ba? Di kung kanya-kanyang kayod, minsan basta kita ko. Amen. Yung kita mo, kita ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Dito po, si Yahweh po nung oras na yan, si Moises, yung pagkilos ng Diyos ay nararanasan dahil si Moises ay lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Pero si Moises napapagod. Napapagod, nangawit yung kamay Yan. Minsan, maraming napapagod at kapag napagod, umaayaw. Amen. Kaya kapag umaayaw na, nawawala na yung kilos ng Diyos. Amen. Hindi na nakakilos, wala nang nananalangin dahil napapagod na. Amen. Sabi nung isang grupo namin noon, sabi niya, bakit ganon? Kasi may usapan na ganito ang tuwing 3:00 ng hapon, kahit saan tayo naruroon, yun ang usapan nila sa grupo nila. Tuwing 3:00 ng hapon, kahit saan tayo naruroon, manalangin tayo. Ito yung mga target natin sa panalangin. Ang sabi nila, isang araw nagpatuto yung isa nilang kasama, bakit ganon? Tuwing ako mananalangin ng 3:00 ng hapon, ang bigat-bigat manalangin. Hirap na hirap ako sa panalangin. Bakit kaya ganon? Sabi ng mga kasama niya, kasi hindi na rin kami nananalangin. Kasi mag-isa na lang pala siya, dumadala ng kanilang mga nais ipanalangin kay Lord. Amen? Kaya nararamdaman niya yung kabigatan, nararamdaman niya yung kahirapan, kasi siya na lang mag-isa. Na ang sabi niya, parang gusto niya na sumuko, hindi niya alam, yung mga kasama niya sumuko na. Amen? Kita niyo po yun, kapag napapagod, umaayaw, kaya pag umaayaw tayo, hindi na po makakakilos ang Diyos. Amen? Kasi yung pag-ayaw natin ay tanda na hindi na natin tayo nagtitiwala sa ating Diyos. Hindi na tayo umaasa na kung saan tulungan pa tayo ng ating Diyos. Di po ba? Kaya napapagod mga kapatid na minsan kapag tayo napapagod at umaayaw, minsan mga kapatid, ang iba po ay nadadamay din, nahahawaan. Amen? Ikaw pa naman inaasahan namin na magiging matatag sa pananampalataya tapos ikaw aayaw. Ayaw na rin namin. Di po ba?
nagiging talunan, mga kapatid. Kaya kinakailangan, huwag kang mapagod. Sabihin mo kay sister, sister, huwag kang mapagod. Itaas mo lang lagi kamay mo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Anong nais iparating sa atin ng Panginoong Hesus? Kapag may problema ka, huwag kang mapagod, magtaas ng kamay. Lumapit sa Diyos, manalangin. Amen. Upang hingin ang tulong ng Diyos para po sa atin. Amen. Na minsan napapagod. Kaya si Moises napagod din. Kaya pag bumaba po, napagod si Moises. Pag bumaba ang kamay, talo sila. Amen? Kinakailangan manalo. Ngayon, nung si Moses po ay napapagod na, ito na ngayon si yung dalawa niyang kasama. Andiyan dyan na si Aaron at saka si Hor. Amen. Ang nananalangin ay si Moises. Kapag napagod si Moises at tumigil sa pananalangin, talo. Tumitigil ang pagkilos ng Diyos. Amen. Ngayon, para ang pagkilos ng Diyos ay patuloy maranasan ng bayang Israel at makamtan po nila ang tunay na tagumpay, kinakailangan nananatiling nananalangin si Moises at kinakailangan nananatiling nakataas ang kanyang kamay. Ang nananalangin ay si Moises. Amen. Nung nasa'y napagod, kinakailangan niya suporta. Ando doon si Aaron at si Hor nung oras na yan. Pinaupo si Moises sa bato at hinawakan sa kamay. Si Moises magkabila, hawak-hawak ng dalawa yung kamay ni Moises. Kahit gustuhin ni Moises ibaba yun, hindi talaga pwede. Hawak-hawak ng dalawa. Amen? Hanggang sa lumubog ang araw. Pero ang nananalangin si Moises. Pero may sumusuporta kay Moises para yung panalangin tuloy-tuloy. Huwag maputol. Amen? May taong lumalapit sa Diyos para sa kapakanan nila pong lahat at yung taong lumalapit sa Diyos para hindi maputol yung kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos at patuloy makapanalangin, mayroong sumusuporta. Amen? Sumusuporta para yung gampaning iyon ay magampanan ni Moises. Amen? Yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, kailangan ko suporta mo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag marami na ang nananalangin, kapag marami na ang nagsasama-sama at nagkakaisa, mga kapatid, lalong sumasagana ang pagkilos ng Diyos. Lalong dumadaloy ang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen? Lalong dumadaloy. At yan ang nais ng Diyos na mangyari sa Thursday group. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo na sa pamamagitan ng Thursday group ay patuloy na ang pagkilos ng Diyos ay mararanasan upang ang pagpapala ng Diyos sa pagitan ng Thursday group ay dumating sa marami. Amen. Upang sa pamamagitan ng Thursday group marami ang magtagumpay. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sister, huwag kang panghinaan. Sumuporta. Purihin natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Amen. Kahit maging sa ating tahanan, amen, kapag tayo'y nagkakaisa manalangin, sama-sama minsan dumulog sa Diyos, kumikilos ang Diyos sa buhay po natin. Amen. Masaganang pagkilos. Ang sabi sa pangalawang Korinto Kabanata po 13 talata 11, ang sabi po diyan, kung kayo'y nagkakaisa, nagkakasundo, namumuhay ng payapa, ibig sabihin walang kaguluhan, walang talo-talo, nagkakaisa, ginagampanan ng bawat isa yung dapat niyang gampanan, ang sabi po, sa inyo ang Diyos. Sa inyo ang Diyos ng kapayapaan at ng pag-ibig. Sa inyo, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen. Kaya hindi ka makaahon-ahon sa problema mo, hindi sa dahil sa iniwan ka ng Diyos, kundi ikaw ang nang iiwan.
Amen? Ikaw ang nang iiwan. Ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Andiyan dyan siya lagi. Andiyan dyan siya, handa kang tulungan. Ayaw mo lang siyang lingunin. Amen? Sabi minsan nung isang preacher, sabi niya, minsan hindi natin maaalala ang Diyos. Pero kapag ang tao, nakahiga natin hindi na makabangon, natututong tumingala sa Diyos. Amen. Natututong tumingala sa langit. Ikaw ba naman hindi titingala sa langit? Wala ka na makita kundi langit. Amen. Pero nung araw, hindi mo magawang tumingala sa langit, pero nung may karamdaman ka at hindi makabangon, langit ang lagi mong natatanaw. Amen? Pero wag naman natin antayin pa na kung saan sa ganun tayo kalalagayan bago tayo tumingala sa langit. Bago tayo tumawag po sa ating Panginoon. Ang Diyos hindi tayo iniiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Naririyan siya. Wala pang problema na hindi binigyan ng Diyos ng lunas kapag ang tao natutulang lumapit po sa Diyos, sapagkat ang sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng lakas para mapagtagumpayan ninyo ang lahat ng iyan. Ang sabi ng Jesucristo, kung meron kayong problema, kayong lahat na nabibigatan at hindi nyo na kayang inyong pasanin, lumapit kayo sa akin at tutulungan ko kayo. Tutulungan ko kayo sa pasanin pong iyan. Alang naman ang yayahan tayo ng Panginoong Jesucristo kung hindi niya gagawin iyon. Amen? Ikaw nga ang dapat ipako dyan Amen? Dahil tayo ang nagkasala, tayo ang karapat dapat na ipako dyan. Pero anong ginawa ng Panginoong Kristo? Siya ang nagpasan yan. Siya ang nagtiis yan para sa iyo. Amen? Kung nagawa ni Kristo yan para sa iyo, kagalingan mo pa kayang hindi niya ibigay? Purihin natin ang ating Panginoong Kristo. Pambayad mo pa kaya sa utang ang hindi kayang ibigay ni Lord? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, bayad ka na sa utang mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Amen? Totoo po yan, mga kapatid, magtiwala ka sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kung tayo nagkakaisa ngayon na lalapit sa ating Panginoong Jesus, tutugunin niya ang ating kahilingan. Amen. Tapat ang Diyos sa araw po na ito. Kanina sabi po ni Father sabi niya ay, yung ating mission po ay, ito po yung tawag ito, nagpagiging matuwid sa atin sa harapan ng Diyos. Yung ating pakikipag-isa sa misyon. Ang misyon po ay paggawa ng kalooban ng Diyos. Kaya si Josue, ito ang misyon nila, harapin yung Amalekita. Tumayo sila sa kalooban ng Diyos na harapin. Si Moses nakatayo rin sa kalooban ng Diyos para sa tagumpay na iyon. Si Hor ando doon at saka si Aaron, suporta din sila, nakaisa din sila. Ang kanilang ginagawa rin para doon sa ikakatagumpay ng laban pong iyon. Amen? Kaya sila po nagkakaisa, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Yan ang mission po natin. Ngayon tayo po sa gawain na to, kapag tayo nagkakaisa, kikilos ang Diyos. Kikilos ang Diyos sa buhay po natin. Amen? At ito po yung ating hinahangad na yung ating ginagawang paglilingkod po na ito ay magbigay ng tunay na pagpapala sa maraming naririto pumupunta ng Hong Kong. Sa lahat ng OFW na naririto sa Hong Kong, na huwag kayo mawala ng pag-asa. May hirap man kayong dinadana sa lugar nito, may Diyos na kailanman hindi kayo pababayaan. Hindi kayo iiwan. Diyos na magbibigay ng sapat na lakas para mapagtagumpayan natin yan. Diyos na naglalaan ng anumang pagpapara sa oras na tayo'y lalapit sa Kanya. Amen. Hallelujah. Handa na ba kayo na tanggapin ang pagpapala ng Diyos? Sinong gustong maging pagpapala siya sa marami? Tumayo po tayong lahat. Habang tayo'y sama-sama nagtutulungan, patuloy na kung saan ang pagkilos ng Diyos ay dumadaloy sa ating pagtitipon. Amen. Sabihin po natin, sumunod kayo sa maiksing panalangin at sabihin natin, Ama naming nasa langit, Ama namin nasa maraming salamat. maraming salamat. Dinala mo ako Dinala mo ako sa bansang ito sa bansang ito upang upang pagpalain. pagpalain. Lumalapit ako sa iyo Lumalapit at ako buong sa iyo. pusong nagpapakumbaba Pusong nagpapakumbaba at inaamin at inaamin na ako'y nagkasala na ako'y nagkasala sa iyo, sa iyo, sa aking kapwa, sa aking kapwa,
sa aking mga mahal sa buhay. Patawarin mo po ako sa lahat kong nagawang kasalanan, sa isip, sa salita, at sa gawa. Pinagsisisihan ko ang mga kasalanan na aking nagawa. At sa ngalan ni Jesucristo, dalangin ko, patawarin mo po ako, Ama naming nasa langit. Jesucristo, sa banal mong dugo, hugasan mo ako mula ulo hanggang talampakan. Binubuksan ko ngayon ang pintuan ng aking puso at tinatanggap kita, Jesucristo, na aking Panginoon, tagapagligtas, Hari at Diyos ng aking buhay. Panginoong Jesus, kung paano mo ako pinatawad, pinatatawad ko na rin ang mga tao na nakagawa sa akin ng hindi mabuti. Manahan ka sa puso ko, maghari ka sa buhay ko, at tulad ng iyong pangako, huwag mo akong iiwan, huwag mo akong pababayaan. Panginoong Jesus, mahabag ka sa akin. Tawag ng pagkakaisa. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Inubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may utos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Tayo'y isang katawan sa harapan ng may kapal. Inubog ng kanyang palad upang maging kagalakan. May isang Diyos na may layunin at may usos na dapat sundin. Magmahalan, magpatawaran, bunga ng pag-ibig, Diyos ang pinagmulan. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na't magkaisa. Yes, Lord. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung Ang kamay ng may bawat isa sa atin, man, o kaya'y may nais ng Diyos maging kamay niya. tapusin na, Nais ng Diyos magbigay ng kalakasan sa sino pa man. Pagkat ngayon ang panahon ng pagsasama-sama, sino ka man, saan ka man, di na ito mahalaga. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Iabot mo ang iyong kamay, kapit-bisig sa pagkakaisa. Kung may tampuhan man, o kaya'y may alitan, tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Tapusin na, limutin na, tayo magkaisa. Hinubog tayo ng kamay ng Diyos para maging kagalakan. Hindi ka hinubog ng Diyos para makasakit ng iyong kapwa. Hindi ka hinubog ng Diyos para makasira ng iyong kapwa. Hinubog ka ng Diyos para maging kagalakan. Kagalakan para sa iyong mga mahal sa buhay.
kagalakan para sa mga taong nakakasalamuha mo. Hinubog ka ng kamay ng Diyos para magmahal. Hindi para magtanim ng galit, sama ng loob, maghiganti, kundi hinubog ka ng Diyos para magmahal. Nais ng Diyos ang kamay mo na yan, maging pagpapala iyan. Nais ng Diyos buhat sa kamay mong iyan, madama ang pagmamahal ng Diyos. Kayang pagpalain ng Diyos ang buhay natin. Kaya niyang ayusin. Kaya niya tayong hanguin. Para ang plano niya sa buhay natin na magiging kagalakan ng sino paman ay may isa katuparan. Magtiwala ka sa Diyos. Maliit ang problema mo kaysa Diyos na tumawag sa iyo. Magtiwala ka lang. Hindi kaya nila Joshua ang kanilang kalaban. Pero buhat pagkabata, may Diyos siyang sinasandalan. May Diyos siyang kinilala sa kanyang buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na magkaroon tayo ng pila po dito, buhat dito sa lahat po, kayo po ang lumabas. Atras muna kayo. Yan. Yan. Sige po. Lahat ng attender pumila po. Sis, dito po kayo. Hanggang dito, para kumasyas hanggang dulo. Yan. Yan, sige po. Yan. Sige lang po. Diretso lang. Lahat ng workers dito lang sa side na to. Yan. Sister Terry, maupo ka lang. Sige lang po, hayaan nyo lang, Sister Terry, paupuin nyo lang. Ano lang po, hindi po, sige po, ano lang, atras lang yan ng kaunti. Yan. Yan. Okay. Sige po, isang linya lang ha. Isang linya lang. Hindi, okay na po dito, mami. Sige po. Ano na lang, susunod na lang sila. Sige, bali, isang linya na lang. Ang simulan nyo mamaya doon sa dulo pag ganun ha. Okay. Taas natin ang ating mga kamay. Ang pagtaas ng kamay, pagsuko yan sa harapan ng ating Diyos. Pagsuko yan sa harapan ni Yahweh. Ama naming nasa langit, dumadalangin kami na ang iyong mga kamay, ang mga kamay na ito ay inyong pagpalain. Daluyan ito, Ama, ng iyong banal na kapangyarihan. At aming dalangin, dakilang El Shaddai, na mga kamay po nito ay gamitin mo, Diyos, na pagpapala sa marami. I-bless mo, O Lord, ang aming isipan, ang aming kalooban, ang aming labi, ang aming paningin. I-bless mo ang aming mga kamay. I-bless mo, Lord, ang aming mga paa. I-bless mo, Lord, ang aming buong katawan, Panginoong Hesus. Na mga katawan nito, Ama, dalangin namin, palayain mo sa karamdaman. Palayain mo sa anumang sanhi ng karamdaman, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo. At ang biyaya, Ama, patuloy na magandang kalusugan, kalakasan, padaluyin mo, Ama, sa aming mga kapatid, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. At inihiling ko po, dakilang Ama naming nasa langit, ibuhos mo sa amin ang iyong kapangyarihan ngayon. Ibuhos mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Come, Holy Spirit, Mahal ka ng Diyos, kapatid. Mahal na mahal ka ng Diyos. fall afresh on me. Pagbuksan mo ng pintuan ng puso mo ngayon ang ating Panginoong Kristo. With your power, Nais kayang mapuno ng kanyang kapangyarihan. satisfy Nais niya mapuno ang puso mo ng pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. only you can make me
Nais niyang mapuno tayo ng kabutihan ng ating kalooban. To make me grow. Yes, Lord. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Spirit moves in your temple. Spirit moves in my life.
Yung mga kamay nyo na yan, pinagpala yan ng Diyos. Ang sino mamahipo ng kamay na yan, anumang karamdaman sa pangalan ng Panginoong Hesus gagaling. Kapag kayo may suliranin ang pamilya nyo, huwag kayong makatubiling itaas ang kamay na yan sa Diyos. At hingin yung pagpapala na nais ng Diyos, na nais nyong hiling sa kanila, sa ating Ama, para sa inyong mga mahal sa buhay. Sa tuwing tataas ang kamay na yan, para manalangin, tumawag sa Diyos, hindi niya ipagkakait sa kamay na yan ang pagpapalang inyong ihilingin. Ilalagay ng Diyos sa kamay na yan ang pagpapala na inyong ihilingin sa Kanya. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesukristo. Salamat. Pwede ba na yung kamay nyo na yan ay ipatong nyo rin sa ating mga kapatid, sa mga workers? Sige, Weng. Sige, Nay. Patong nyo rin po dito. Dito, Nay, sa mga workers po. Sa workers po, sila po. Sabihin nyo lang, God bless you, Nay. Patungan nyo lang ng kamay, Nay, sa ulo. Sige, Nay. Sige, kahit sa kamay. Sige po. God bless you. Sabihin nyo lang salitang, God bless you. God bless you. Para sa atin lahat. Para ang pagpapala na yan, ang kapuntan po natin lahat. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Amen. Pag nakarating na kayo sa dulo, pwede na bumalik na kayo sa inyong upuan. Praise the Lord. Amen. God bless po. Thank you sa inyo lahat. Yan ang nais ng Diyos sa gawain nito sa Thursday Group po. Nais ng Diyos ang bawat isa sa atin magiging pagpapala, maging kalakasan ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, mahal na mahal kayo ng Diyos. Thank you, mahal na mahal kayo ng Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, hallelujah. Mahal ka ng Panginoon. Sige po, taas natin yung ating mga kamay. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Praise the Lord. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Taas natin yung mga kamay. At habang nakataas, panandalian tayong manahimik. Mag-alay kayo ng kaunting panalangin para sa inyong mga mahal sa buhay. Mula sa puso nyo lang, ibulong nyo na pagpalain kung sino sa inyong mga mahal sa buhay ngayon. Banggitin nyo lang siya sa Lord, sa puso nyo, naririnig yan ng Panginoong Hesus. Pagpalain mo, Lord, ang aming asawa, ang aming magulang, ang aming mga anak, ang aming kapatid. Maghimala ka sa kanilang buhay. Pagpalain mo sila at pagharian.
Pagalingin kung may karamdaman, Lord. Sino man sa aming mga mahal sa buhay ngayon, sino man sa mga mahal sa buhay ng mga kapatid ko ngayon, O Diyos, pagalingin kung may karamdaman. Ikaw ang Diyos na nagpapalaya. Lahat na may suliranin sa pagkakautang, Panginoong Hesukristo, tulungan mo po silang makaahon, makalaya sa pagkakautang, Panginoong Hesukristo. Tulungan mo, Panginoong Hesus. Mahabag ka, Panginoong Hesukristo. Pagpalain mo na ang kanilang mga anak, mahal sa buhay, apo, makapagtapos sa pag-aaral, Panginoong Hesukristo. Pagkalooban ng mga mararangal na trabaho, Panginoong Hesus. Ipagkaloob ang tagumpay sa mga pagsusulit meron sila sa kanilang pag-aaral, dakilang Diyos. Ang mga pinanghihinaan, palakasin mo, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Taas natin yung ating mga prayer request. Kung may dala kayo pang mga prayer request. Dakilang Ama naming nasa langit sa ika-35 taong anibersaryo ng banal mong gawain, Ama, sa Thursday group, naniniwala kami may himala kang ginagawa. Naniniwala kami, Panginoong Hesus, na ang lahat ay iaahon mo anumang suliranin ang nararanasan, Panginoong Hesus. Salamat, Panginoong Hesukristo. Narito ang kahilingan ng bawat isa, nakasulat man sa munting papel o nasa kanilang puso, Ama. Alam mo ang lahat ng iyan, batid mo ang lahat ng iyan. At sa ngalan ng bugto mong anak na si Hesukristo, na nag-alay ng kanyang buhay para sa aming kaligtasan, aming inaangkin na buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, Ama, buhat sa puso mong mahabagin at mapagmahal ng aming kahilingang hinihiling ngayon sa ika-35 anibersaryo ng gawain mo ay iyon ang ipinagkaloob, dakilang El Shaddai. Salamat, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bansang Hong Kong, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang mamamayan sa bansang ito. Pagpalain mo ang lahat ng OFW, Diyos, sa bansa pong ito, dakilang El Shaddai. Sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Diyos, dalangin namin, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan, samahan mo kami habang kami naririto sa bansang ito. Pagpalain mo ang mga among pinaglilingkuran ng bawat isa, Ama, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Happy anniversary po sa inyong lahat. Hallelujah. Congratulations po. Sabihin mo sa katabi mo, kamayan mo, sister, answered prayer ka na. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ligaw. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo
kapatid, manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Lukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasangkalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas. Nang hindi masakta ng mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahilay sa saklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang mga lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayan nito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Thursday. See you tomorrow. And happy 35th anniversary Thursday group. Bye. God bless.